Ito na siguro ang pinakamalaking NBA trade sa kasaysayan ng NBA. Nakakita na ang NBA ng ilang malalaking trade na nagbago ng takbo ng mga franchises at bumuo muli ng makabagong team structure sa liga. Ang trade ni Luka at Anthony Davis ang siyang humanig sa buong NBA. Isa sa mga pinaka-nakakagulat na galaw sa kamakailang NBA trade sa kasaysayan ay naganap ng ipagpalit ng Los Angeles Lakers si Anthony Davis sa Dallas Mavericks kapalit ni Luka Doncic. Ang trade na ito, na kinasasangkutan ng dalawang pinakamalalaking bituin sa liga, ay inilarawan bilang isa sa pinakamahalagang kasunduan kailanman. Itinuturing na haligi ng kanilang mga prangkisa ang parehong manlalaro at ang kanilang palitan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa parehong koponan sa mga darating na taon. Habang si Luka ang nagsilbing puso ng Mavericks na nagdala sa kanila sa malalalim na pagpasok sa playoffs, umaasa naman ng Lakers na may pagpapatuloy niya ang tradisyon ng kanilang tagumpay. Pero sa debut game pa lang ni Anthony Davis sa Dallas ay na-injured agad around third quarter ng laro. At ang status niya ngayon ay wala pang timetable kung kailan siya makakabalik. Bago ang NBA trade deadline, may mga usapan na maaaring maging tahimik ang panahong ito kumpara sa mga nakaraang season dahil nag-aalala ang mga koponan tungkol sa sweldo at luxury tax na kailangang bayaran. Ngunit, nawasak ang teoryang iyon ng ma-trade sina Luka Doncic at Anthony Davis. Iyon ang naging simula ng sunod-sunod na mga trade na kinasangkutan ng malalaking pangalan, mga all-star, at mga kampyon sa NBA bago magtapos ang trade deadline nitong Huwebes sa ganap na 3 PM Eastern Time. Ilan sa mga manlalarong lumipat ng koponan bukod kina Doncic at Davis ay sina De'Aaron Fox, Jimmy Butler, Zach LaVine, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, at Chris Middleton. Atin namang tingnan kung sino-sino ba ang winner at loser sa trade kamakailan. Unahin na natin si Jimmy Butler at ang Golden State Warriors. Sa multi-trade na ito, masasabi natin na panalo ang Warriors. Kapag desperado, kailangan ng matitinding hakbang. Ang kasabihang ito ay akma sa sitwasyon, pero hanggang sa isang punto lang. Oo, desperado ang Warriors ngayong linggo na maibalik ang kanilang pagiging contender sa kampyonato. At sa unang tingin, mukhang desperado na hakbang nga ang pag-trade para kay Jimmy Butler. Pero hindi naman kinailangang isakripisyo ng Golden State ang kanilang future picks para makuha ang isang versatile na all-star na kayang maglaro sa estilo ni Steve Kerr sa parehong opensa at depensa. Nandyan pa rin sina Jonathan Kuminga at Brandon Podziemski, at higit sa lahat, nakuha ni Steph Curry ang pinakamatalentong kakampi niya mula nang umalis si Kevin Durant noong 2019. Kahit na sina Butler at Draymond Green ay hindi kilala sa mataas na porsyento ng tres, hindi naman dapat maging malaking problema ang spacing sa Golden State. Alam ng mga depensa kung nasaan ang dating franchise player ng Miami kahit wala sa kanyang mga kamay ang bola. Marunong siyang mag-screen, mag-cut, mag-rebound, at hindi siya pwedeng baliwalain kahit na naglalakad-lakad lang siya sa perimeter. Bigyan mo lang si Jimmy ng kaunting kalamangan laban sa bantay niya, kaya niyang tumira ng jumper, makakuha ng foul, o hilahin ng depensa papasok para mahanap ang open na kakampi. Kung kailangan ng clutch scorer, maasahang pick and roll playmaker, o isang pressure defender na kayang sirain ang set play ng kalaban, malaki ang magiging epekto ni Butler sa panalo, at lahat ng iyon ay magpapadali sa buhay ni Curry. Pero malinaw naman ang babala para sa mga sumusubaybay sa karera ni Jimmy. Mahilig siyang subukan ng pasensya ng mga tao, at minsan tila walang dahilan sa kanyang mga ginagawa, lalo na para sa mga taong mas rasyonal mag-isip. Ang dynamics nila ni Draymond Green ang isa sa mga bagay na dapat abangan. Pero, kasama ni Curry, wala na siyang rason para magpakasama. Binigyan na siya ng Warriors ng 2 taong extension na nagkakahalaga ng $111 million, isang alok na hindi ibinigay ni Pat Riley. Ngayon, sa mas maayos na kapaligiran, nahanap ng Warriors, Butler, at Curry ang isang sitwasyon na kapaki-pakinabang para sa lahat na kahit papaano, nagbibigay sa kanila ng pag-asang manalo sa pinakamataas na antas, isang bagay na wala sila bago naganap ang trade na ito. Isa pang masasabi natin na panalo na trade sa trade deadline ay ang Los Angeles Lakers. Nakuha ng Lakers si Luka mula sa Dallas kapalit ni Anthony Davis. Ang isa pang move ng LA bago ang trade deadline ay isang tahimik na panalo. Hindi man natuloy ang trade ni Mark Williams, pero sa kondisyon ni Anthony Davis ngayon na palaging injured ay isa sa implikasyon na panalo talaga ang Lakers sa trade na ito. Pero may kasamang malaking risk ang deal na ito. Binitawan ng Lakers ang kanilang unprotected 2031 first round pick at si Dalton Knecht, isang 3-point shooter na may magandang laki sa kanyang unang taon sa rookie scale contract na isa sa mga pinakamahalagang asset ng Los Angeles. Gayunpaman, dapat mo pa ring respetuhin kung gaano katapang ang naging hakbang ng Lakers. Isa itong agresibong desisyon na nagpapakita ng isang uri ng tagyat na pagdedesisyon. Kailangan nilang panatilihing masaya si Luka, at mas matalino ito kaysa maghabol ng isang established na rim protector na nasa kasagsagan na ng kanyang karera, pababa na ang laro, o sobrang mahal. Kung magiging maayos ang lahat, maaaring maging mangibabaw ang Lakers kung makakakuha sila ng isang rim protector dahil nga hindi natuloy ang trade nila kay Mark Williams. Mga idol, standby lang kayo dyan at ating subaybayan sa susunod nating video patungkol sa debut game ni Luka sa Los Angeles Lakers.